Come from the UML family, ang nag-iisang Lula Aning. The mic is yours, and good luck. Mapagpalang araw po sa lahat ng tagapakinig dito sa grupo ng MLS 43.3 Lupig Sila. Ako si Lola Aning galing sa POML, ang inyong tagapagkwento ng mga nakakatakot at kababalaghan. Ang kwentong ito ay hango sa aking totoong buhay dahil nangyari ito noong ako ipinagbubuntis ng aking ina. Naniniwala ba kayo sa aswang? Kung ganon, akin ang sisimulan ang aking kwento na pinamagatang aswang. Ang aking mga magulang ay nakatira noon sa Kawayan Negros Occidental. Hindi lingid sa kaalaman ng taga roon na may mga aswang na mga nakatira. 4 na ang aking mga kapatid, bunga ng pagmamahalan ng aking mama at papa. Dahil sa ay palaging hinahangad ng aking mga magulang na magkaroon ng anak na babae. Makalipas ng mahabang panahong pagsasama ng aking mga magulang, laking tuwa nang biniyayaan sila ng anak na babae at ako na iyon. Nang nag-umpisa ng madwal, mahilo at maglihi ang aking ina, may kung anong kababalaghan o misteryosong kumakaluskos sa bubong ng bahay gabi-gabi. At dahil kubon pa ang bubong noon at yari sa dahon ng niyog ang dingding at kawayan ng iba, kaya madali lang itong masira o mapasok. Unang gabi ng pagkagat ng dilim, pagtapak ng 12:00 ay umungol ang kakilakilabot na tunog ng aso. Ang aking ina ay sobrang himbing ng tulog, samantalang ang aking ama ay nagising na lamang sa naririk ko sa bubong. Agad na bumangon ito at nakiramdam. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang talibong dahil may iba na siyang nararamdamang sinyales ng kumukulo at umaapaw na lana ng nilog sa bote. Bigla siyang nagsalita ng malakas. Sino yon? Sino ka? Kung sino ka man o kung aswang ka man, abay di ako natatakot sa iyo. Pinarinig ng aking ama ang talibong na pinapatalim ito sa bato at may biglang lumipad na malaking ibon papalayo at may tunog na. At unti-unting tumitigil ang pag-apaw at pagkulo ng lana sa bato. Kinabukasan, nagtanong ang aking ama sa aking ina na walang kamalay-malay sa nangyari kagabi. Day, okay ka lang? Wala ka bang kaibang nararamdaman kagabi? Sambit ni ama. Wala man to. Bakit ano bang nangyari? Inday at Toto lang talaga ang tawagan ng mag-asawa noon. Ganun ba, Day? Kasi hindi na itinuloy ng aking ama ang sasabihin para di namakot si ina at baka maagasan pa. Lumipas ang 7 buwan ng pagbubuntis ng aking ina. Mahilig pa rin itong maglabas sa sapa ng mag-isa dahil nag-aaral ang aking mga kuya noon at sinusundo na lang ni Papa pagkatapos mag-asikaso ng tuba niya at alagang kambing at manok. Habang siya'y naglalaba, nakikinig ng drama sa radyo na ibang biglang nagsalita na hindi kilalang boses sa likuran. Inday! Sino ang kasama mo rito? Tila ata nag-iisa ka lang. Diyos ko, ginulat mo naman ako. Sino kayo? Taga rito din po ba kayo? Diyos ko, nakakatakot ang itsura niya. Maglalaba rin po ba kayo? Sunod-sunod na tanong ni ina habang kinakabahan upang maitago ang takot sa mukha sa itsura ng matanda na puti, mahabang buhok, naninilaw na bungi ang ngipin, mahaba ang kuko at ang damit sobrang ng kanunuan noon, noong unang panahon. Ang ina ay napahawak na lamang sa kanyang tiyan at tinakpan ng kanyang ama.
Nanginginig ang tuhod, pinagpapawis at sumigaw ang ina. Ngunit kung ano igilis na, kaya napain lamang ito at pumikit ang gas. Tulungan ko ako. Huwag po kaya ano nangyari sa akin at aking anak na sa aking sinapunan. Pagdarasal ni ina habang ang aking ama, Day, pasensya ka na ho. Ngayon lang ako natapos sa pananggot ko ng tuba. Okay ka lang, Day? Ano nangyari sa'yo? Para ka naman nakakita ng multo. Day! Tanong ng aking ama. Nauutal na sagot ni ina. Ato? Wala ka bang nakita nung dumating ka? Ha? Nakita? Meron. Yung nakatayo ka at tapos, pawis na pawis ka na, ang panghi mo, Day. Ha? Nakaihi ka man, Day. Ano, masama ba ang pakiramdam mo? Magbihis ka na. Ako nang magtatapos dyan. Sabi ko naman kasi sa'yo, ako na ang maglalaba lagi. Malaki pa naman yung tiyan mo, Day. 2 buwan na lang manganganak ka na. Ayaw mo kasi magpapapigil. Sunod-sunod na banggit ni ama. Samantalang si ina habang nagbibihis ay hindi pa rin mawala sa isip ang nangyari. Pero mabuti na lang nagdasal siya kaya naproteksyonan siya sa misteryosang matandang babae na yun. Pagkagat ng dilim, sumakit ang tiyan ng aking ina. Gising. Aray. Day? Sorry, napasarap ang tulog ko. Okay ka lang ba? Nagugutom ka ba? Aray to, mananganak yata ako. Ha? Pero, 7 buwan pa lang yan, di ba? Natatarantang sagot ni ama. Hindi ko alam to, pero humihilap yung sikmura ko. Aray, masakit talaga to. Tulungan mo ako to. Teka, puntahan ko yung manghihilot. Teka lang, may kukunin ako sa kusina. Dali-daling may isang maamoy na nilalagay sa nilulutong pagkain si ama. Ilagay mo ito sa damit mo. Bawang at luya. Hindi ko pwedeng utusan ang anak natin. Baka mapano sa daan. Maliit pa sila kaya ako na lang ang pupunta doon kay Aling During. Bibilisan ko lang. Nagmamadaling paliwanag ni ama. Aray! Sige, basta bilisan mo lang to, ha? At habang tumatakbo sa daan si ama, medyo may kalayuan pa. Yung bahay ng manghihilot. Kahit hinihingal na ako, di ako pwedeng tumigil. Dala-dala ko naman itong talibong ko at may asit ako sa maliit na mga supot. Nilagay ko ito sa aking bulsa. Huwag ka lang magkakamali, aswang ka. Ano ang mangyari sa pamilya ko? Dudurog-durugin tayo kita sa talibong kong to. Makalipas ang 30 minuto, nakarating na sila sa bahay. Inday Sita, hindi ka pa naman manganganak, Bunga lang ito ng pagod mo. Ano ba ang ginawa mo kanina? Huwag kang magpakapagod, lalo na't 7 buwan na ang pinagbubuntis mo. Sunod-sunod na sagot ng manghihilot. Ganun ba, Aling During? Sus, akala ko naman manganganak na ako. Aksyon magkukabala ka. Sambit ng laging bisayang ekspresyon ni ina. Ito ang laging gawin mo bago ka matulog. Itong 4 na bote na may asin at tinikdik na luya at bawang, ilagay mo ito sa 4 na sulok ng inyong bahay. Tapos, mag-jacket ka, Inday Sita. Kasi kung yung damit mo, nagbistida, kitang-kita pinagbubuntis mo. Napakadelikado ito pagdating sa mga ibang nilalang kagaya ng mga aswang. Nakakakilabot na salita ng matanda. Totoo po ba yung aswang, Aling During? Kasi kanina, sa sapa, habang naglalaba ako, may misteryosang babae akong nakita. Nakakatakot yung
itsura. Mahaba ang puting buhok, pati ang kuko, at yung ngipin parang nakakadiring imahe. Kinakabahang kwento ni ina. Ay, sus Mariosep, yun ang dahilan bakit sumama ang tiyan mo ngayon, Inday Sita. Aswang yan! Usap-usapan na sa kabilang baryo na ang mga buntis pag pinakitaan ng misteryosang babae ay kagaya sa nabanggit mo. Yun na pupunteryahin ng nakakatakot na nilalang. Kaya totoo mo, huwag mong pabayaan ang mag-ina mo ha, na sila lang. Simba ko pag umatake, dito yon wala talaga. Hindi kaya ng maliliit mong anak, kahit sabihin pang mga lalaki yan. Paliwanag ng manghihilo. Ang totoo niyan, hindi lang ito ang unang beses na nangyari sa kanya, Aling During. Nangyari na to noong 2 buwan pa lang pinagbubuntis ni Inday Sita ng aking asawa. Kaya may kumakaluskos sa bahay. Kwento ni Ama. Uy, sus Mariosep, kay Ginoo ko. Kaya kailangan niyong magdoble ingat. Kayo, lalo na. Inday Sita, lumalaking mata ni Aling During na nagbabala. Aling During? Aling During? Sabay-sabay na sagot ni ama at ina. Kaya umpisa noon habang maaga pa at tirik pa ang araw, agad na kumuha ng tinik-tinik ng kawayan si ama. Inipon ito at ito ang inilagay nila sa lahat ng dingding sa bahay. Nagsasabit din siya ng mga bawang sa loob ng bahay, kusina, kwarto, maging sa palikuran namin sa gilid ng bahay dahil gawa din ito sa dahon ng niyog. Pakalipas ang nagdaan pa ng 2 buwan at tumating na ang oras na, Ire, Inday Sita, ire. Aling During, sobrang sakit na. pinagpapawisang sagot ni ina. Okay, bibilang ako ng 3 ha. Sabay, umiri ka ng malakas ha. Ito tela damit mo yan ng asawa mo na si Toto Simo. Ilagay mo yan sa bunganga mo. Nang sa ganon, hindi ka marinig ng mga aswang. Dahil panigurado, marami nang nag-aabang sa anak mo. Ramdam ko, dahil nakikita mo ba yung lanay do? Kanina pa yan umaapo at kumukulo yan. Paniwanag ni Aling During. Agad namang nasinunod ni ina. Okay, magbibilang ako ng 3 ha. 1, 2, 3. Ire! Ayan na! Ire pa! Sa wakas, nailabas na ako sa sinapupunan ni ina. Ay! Napakagandang bata ang anak mo, Inday Sita. Binabati ko kayo ni Toto Simo. May babae na rin kayong anak sa wakas. Wika ng manghihilot. Toto Simo, halika. Pakisuyo ako sa hinandang gamit. Di ko maabot. Tawag niya sa aking ama. Aling During, nanganak ng asawa ko. Oh, yes! Salamat, Nanay During. Walang mapagsidlang saya ni ama. Toto Simo, abot mo yung gamit at doon ka muna sa labas ha. Magmatsyag kayo doon sa labas. Paliwanag ni Aling During habang may iba't ibang ingay silang naririnig sa labas ng bahay. Mga anak, dyan lang muna kayo sa gilid ha. Lalabas lang ako. Ako ang bahala sa mga yan, matapang na sambit ni ama habang dala-dala ang lagayan ng asin. Hoy! Harapin niyo ako. Hindi ako natatakot sa inyo. Ito sa inyo. Ha! Ito pa! Ha! Mabilis na isinabog ni ama ang asin sa taas ng bubong. At may narinig na, Lumayas kayo rito. Dahil kung hindi lang yan ang matitikman niyo sa akin. Panginoon ko. Proteksyonan niyo sana kami at ang mag-ina na ito at yung pamilya na ito. O ito na, Inday Sita.
Yan, padidiin mo muna yan. At huwag ka munang magsalita ha, para di ka mapasukan ng hangin. Mahirap nang mabinat. Paliwanag ng manghihilot at agad naman nito mga sina patunay na sinusunod niya ang utos nito. Kamusta ang mag-ina ko, Aling Doring? Tanong ni Ama. Okay na, ito na. Nalinisan ko na sila pareho. Sabihin ko sa'yo tutusin mo ha. Pagkagat ng alas 5 at alas 6, kailangan nandito ka na sa bahay ha. Mag-asikaso ka ng trabaho mo dahil napakadelikado. Ito ang mas gusto nilang bata, ang bagong pinanganak. Huwag kang mag-alala, lagi-lagi akong pupunta dito para maasikaso ang mag-ina mo. Uy ka, ang matanda. Oo, Aling Doring. Maraming salamat ha. Ay, paano na lang kung wala ka? Paano na lang kami siguro? Sagot ni Ama. Anak, baby. Andito si Papa. Day, okay ka lang? Natulog ka muna. I love you, Day. Mwah. Paglalambing ni Ama, agad naman na pumikit si Ina dahil bawal pa itong magsalita. Huwag kayong mag-alala. Hanggat buhay ako, di ko kayo pababayaan. Kahit kakaibang nilalang pa yan o aswang, di ako natatakot. Tapang nasambit ni Ama, nakatali ang mga panlaban sa aswang na nakalagay sa aming bahay. Habang papalapit palagi ang pagkagat ng dilim, palagi rin nakakaramdam ng takot. Hanggang sa magdalawang buwan na ako, may nangyari dahilan na nakapagpasya ang aking mga magulang. Dahil pagkagat ng alas 12, Andiyan na naman sila to. Kanina pang mapakala ang ating bunso. natatakot na sambit ni Ina. Dito ka lang, Day. Hindi yan titigil, Day. Pag hindi ko lalabasin. Ito mga barya. Kukunin ko muna ito sa aking alkansya. Sapat na ang bigat nito. Nagmamadaling nilagay ang mga barya sa bulsa ng aking ama. At dali-daling lumabas ito. Mag-ingat ka pa. Takot na sambit ni Ina. Hoy! Bumalik ka na naman. Ano ba talaga ang gusto mo, ha? At may unti-unting papalapit kay Ama. Hoy, hindi. Sasalakayin niya ako. Itim na nila lang. Hugis na malapad na tela. Hindi. Ayun na siya. Hindi. Bumalik siya. Bubuhatin niya ako. Itong talibong ko. Pwede. Di ko nabitbit yung talibong ko. Itawin mo ako. Dadapa ako. Hindi. Pumipilit na kumala si Ama. Naisip niyang di siya madala nito dahil sa bigat ng barya niya sa kanyang mga bulsa. Kaya naisipan niyang kurutin ang maitim na mahabang tela na bumabalot sa kanyang katawan. Hoy! Bitawan mo ang asawa ko. Ito ba kasi yun? Dito. At kumalas ito sa katawan ni Ama dahil sa asin na isinabok ni Ina. At nabitawan na nito si Ama. Mabuti na lang at mababa lang dahil sa hindi kinaya ng nakakakilabot na nilalang ang bigat ng barya ni Ama. Day, bakit ka naman lumabas? Yung anak natin. Kinakabahan ng sambit ni Ama. Ito. Okay ka lang ba? Lika, alalayan kita. Pasok na tayo sa bahay. Sige, Day. So nga pala, salamat sa tulong mo. Kahit delikado, ginawa mo pa rin. Sambit ni Ama. Tara na to. Kaya mo bang maglakad? Hindi ko na sinama ang mga anak natin. Nandun, binantayan si Bunso. Nagmamadaling pumasok sa bahay ang aking mga magulang. Dahil sa nangyari, Okay. Sabi ko tama. Tapos na po ba? Kasi yung oras ko pati nag-start ako ng 2:40. Di ba 15 to 20 minutes? Yes. Nag-timer din kasi ako. Sige lang, okay lang. Okay. Wait lang ha. Sus, Diyos ko, Mio, talaga tong... Okay!
Ano ay masasabi ng ating oras? Congratulations. Alright, Tres, open your mic and the mic is yours. Hello, Slut Ben. Oh my God. May I ask, anong oras ba ang natitira mo dyan sa timer mo? If you don't mind po. May 2 Ha? minutes pa po. 18 pa po sa akin eh. 2 minutes. 18, Kasi nag-timer din Sige, po sige, ako. sige. Sige. I will give you time to finish your story. Thank you. Sige, okay. Sige, go ahead. Walang music ko. Lilisanin na lang ang masalimuot at nakakatakot na pangyayari sa lugar namin sa Negros. At dahil may kamag-anak ang aming ama sa Iloilo, kaya't napag-isipan na lang nilang doon na kami maninirahan. Simula noon, doon na kami lumaki sa Iloilo, kasama ang aking mga magulang at aking mga kuya. Tahimik at iwas sa misteryosong pangyayari ang aming buhay. Isa na ring veterano na manggagamot si ama at tumutulong sa simbahan. At hanggang dito na lang ang aking nakakatakot na totoong kwento ng aking buhay na may pamagat na inaswang si ina habang ako'y nasa sinapupunan niya. Salamat.